Marami sa kababayan natin ay nagiging biktima ng sari-saring mga loan shark. Kadalasan ay online loan shark, mga lending, at mga demonyong financing na sobra-sobra kumanggipit, mangharas, manira ng buhay ng tao. Pero sa kabila noon, hindi natin dapat tapusin ang buhay natin dahil lang sa nararanasan nating depresyon. Huwag natin hayaan na itulak nila tayo sa pagpapakamatay. Labanan po natin kung sakaling nakakaranas po tayo ng depresyon. Alalahanin po natin na may mga nagmamahal sa atin, may mga magulang tayo, kapatid, na labis na masasaktan kung ganun po ang mangyayari. Gaya na lang po ng nangyari sa isang ina na kasama namin ngayon sa aming advokasya. Isang ina na sobrang nagdadalamhati sa dinanas ng kanyang anak na dahil lang sa kakapranggot na inutang ay naitulak sa pagpapakamatay. Sa mga dumadanas po ng ganito, huwag po ninyong paniwalaan ang mga pananakot sa inyo. Labanan po ninyo. Kaya po namin ginagawa ang mga ganitong video ay para po maiparating sa ating mga kababayan na hindi dapat matakot. Dapat nyong labanan ito. At huwag nyong sayangin ang buhay nyo dahil sa kakampranggot na utang. Hindi po ito makatutulong sa inyo. Kaya mas maganda po na labanan. Nasa linya na natin si Mang Joaquin Albay, ang tatay ho ng biktima na tinapos po ang buhay dahil po sa OLA. Alamin natin ang totoong nangyari. Mang Joaquin, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Opo, pakilakas-lakasan nga po ng boses niyo, sir. At Sir. ayan, baka malapit ho kayo sa may electric fan. Layo-layo po at parang kumakalas ko sa cellphone. Alright. Iingatan po natin ang discussion na ito sapagkat unang-una, hindi po natin gino-glorify yung sitwasyon, but the very purpose of our discussion is to warn everybody, educate everybody that accessing loans through the OLA is very, very dangerous. So nasa linya na natin, kausap na natin ngayon si Mang Joaquin Albay. Mang Joaquin, taga-saan nga po kayo? Taga Pangasinan po kami, sir, dito po sa Binlag. Sa anong lugar ulit? Binlag, Binmali, Pangasinan po, sir. Binlad, Binmali, Pangasinan. Pangasinan. Opo. Hindi ko napapangalanan yung anak po ninyo na tinapos po ang buhay dahil lamang po sa depression, ano? Yung anak po ninyo, ilang taon nga po yon? Sir, 22 years old. 22 years old po yung anak ko. Opo, 22 years old binata po, no? Di ba? Opo, sir. Opo. Bago po yun nakapanghiram sa OLA, nagbabanggit na po ba yun na may problema sa pera? Ganon? Sir, hindi po siya nagbabanggit sa amin sa tungkol sa pera. Opo. At saka hindi ko po siya nakikitaan ng mga may pagkakautang po siya doon. Opo. Kasi po, sir, buwan-buwan po siya binibigyan ng mama niya at saka ng ating ng pera. Opo. Yung anak po ba ninyo, Mang Joaquin, ay nasa poder po ninyo nung mangyari po yon? Yes, sir. Nandito po, dalawa lang po kami. Opo, kwentuhan nyo nga po kami. Ano po ba talaga nangyari? Sir, ng mga araw na hindi ko po napapansin sa mukha niya na mayroon pala sa pagkakautang dito sa ulam. Okay lang po yung samahan namin dalawa. Opo. Papasok po ako sa trabaho.
Tapos pagbalik ko po dito, yung gagawin niya po sa akin, nahalikan niya lang po ako. Kung anak ko, sasabihin niya po sa akin, Papa, pagod na pagod pa po Sasagot ko naman po sa kanya, anak, dahil nainit po sa trabaho ko. Isa po akong pintor, sir. Aha. Okay. So, ano nangyari ulit? Yung nga po, sir, sir, yung gabi, yung adosi po ng gabi, hindi ko pa rin po siya nakikita na kung nagagawin niya yung ganung bagay, sir. Wala kang napapansin, walang pahiwatig, walang unusual na kilos ng anak po ninyo? Wala po, sir. Bukod ng adosi po ng Ming, nang hinalikan niya po tapos niyakap niya po ako. Tapos pagising ko po ng Atrese, nakita ko po yung anak ko nakabitin ako. Sus Maria Joseph. Apo. Meron po siya, sir, nagsinag nagsulat po siya, sir, pati yung SIM card po, sir, meron po siyang iniwan. May iniwan Yung po po siyang... namin nalaman namin pagkakaroon po pala siya sa olang. Tsaka yung ginagawa sa kanyang mga salita, sir, pinotultog na po siya. Apo. So lumalabas talaga, Mang Joaquin, na hindi nakayanan yung depresyon, yung stress. Yes, sir. Sa ginagawa po ng mga demonyong nasa ola. Opo, sir. Opo. Pangilan nga po yung anak niyong yon? Sir, ang ano po sa akin ng mismo, marami na po yata, wala na po yata sila. Opo. Ilan po ang anak niyo, Mang John? Mang Joaquin? Sir, dalawa lang po, isang babae po, tsaka isang lalaki. Sure, po nagpakamatan. Naging casualty pa yung anak po ninyo, no? Opo. Yes, sir. May iniwan ba siyang sulat? Why he committed such? Yes, sir, meron po, tsaka isang SIM card po. Maria Joseph. Ano pong sinabi doon sa sulat, Mang Sir, Joaquin? hindi ko na po gaano nagpapaalam na lang po sa amin ng hindi ko nakapatawaran. Pero sa SIM card po, andun po lahat yung mga laman. My God. Opo. So, nakakadurog po ng puso. Alam nyo... Yes, sir, nalilot ako pa po nakakita sa anak ko na madaling araw. Opo. Ano po yung... May mga hakbang ho na ba kayong ginawa, Mang Joaquin, after that? Sir, nakausap mo po ng Muslimang di masuto po. Dadalhin po yata po sa promise sa pagpunta ko dito. Hinihintay ko na lang po, sir. Apo. Ang programa kasi, Mang Joaquin, ang focus Yes, naman yes, natin, yes. papunta tayo sa DICT, kasi ang balak ng programa natin ay ipatanggal lahat sa Google Play Store, yung mga olang yan at ipapaban natin sa Facebook. So, isasama ito as number 1 case, itong naging kaso ng anak mo, ng pamilya ninyo, so that it will pose an urgency sa gobyerno na kumilos na. Kasi until now, Mang Joaquin, parang wala lang sa gobyerno ang nangyayari. No? Araw-araw nagbo-broadcast tayo, binobroadcast natin ang sitwasyon ng mga biktima ng wala. Parang wala lang, wala kami maramdaman. So, our move is to meet very soon si Secretary Hunasan, na yan ang pinuno ng DICT, na may control ng mga digital communication sa Pilipinas. At ididemand natin, hihilingin natin na yung mga demonyong iligalistang ola ay wakasan na yan, alisin na sa Google Play Store nang wala nang makita at wala nang papayagan hanggat walang legalidad na maipipresenta at matitiyak na matino ang kanilang business practice. Mang Joaquin, sapagkat ayaw ko na pong madagdagan yung kasong sinapit po ng anak po ninyo. Yes, sir. Libo-libo po ang nagdudusa ngayon, Mang Joaquin. Yes, sir. There are several complainants sa atin na tumatawag sa akin, umiiyak, na nagbabalak din ng similar situation. Sabi ko, wag niyo pong gagawin. Hindi po yun masusolve ang problema ninyo. Sir. Okay. Sir. Opo. Sir, tulungan niyo lang po kami, sir. Handa po namin paglaban ng 16,000 po, sir. Opo. Kakailanganin ko po, Mang Joaquin, ang statement po ninyo. At, Yes, sir. Anytime po, sir. Opo. May iti-text po ako sa inyong instruction para magawa na po natin because within this week, bala ko pong makipagkita kay Secretary Hunasan and we will demand the immediate removal
of those illegal OLAs sa Google Play Store. Tingnan natin kung paano sila makikipagtulungan sa Google, sila naman ang mga na-autoridad at sa Facebook. Nang sa ganun ay maiiwas na po natin ang ating mga kababayan sa ganitong problema, Mang Joaquin. Meron po ba kayong panawagan, Mang Joaquin, sa ating mga kababayan? Sir, ang inano ko na lang po yung mga palatang na lalagay po sa ulan sa mga ganyan huwag na po sana nilang pasukin yung pangungutang na yan, sir. Dahil mababaon lang po sila sa utang na hindi naman nila nakuha yung perang ganun sa laking halaga. Opo. Totoo po yun. Sapagkat sa pag-release pa lamang, pinalakol na ng napakalaking interest. Yes, sir. Opo. Nakikiramay ulit kami, Mang Joaquin, sa nangyari po sa... Tulungan niyo lang po kami, lalabang po kami, sir. Tutulungan ka namin, Mang Joaquin. May instruction lang po akong iti-text po sa inyo pagkatapos ng programa. Opo. Keep safe ho, Mang Joaquin. Mag-ingat po kayo lagi at ulitin ko po ang pakikidalamhati po namin sa inyong pamilya. Salamat po sa pagtitiwala sa programa. Mga kaibigan, si Mang Joaquin Albay mula po sa Binmali, Pangasinan, tatay ng nagpatiwakal dahil po sa depresyon sa mga pangaras ng OLA. But I would like to emphasize a warning sa mga nanonood po sa atin na may similar situation sa mga OLA. Wag na wag po kayong mag-iisip ng ganong po bagay sapagkat hindi po nararapat. Yung maliit na nahiram po ninyo, it's not worth your life, mga kaibigan. Wala pong amount na may tutumbas sa mga buhay natin, sa mga buhay po ninyo. Life is precious. There's no amount of money na pwedeng ipantapat sa mga buhay natin. Okay? So, dun po sa mga nahihirapan, naharas, natatakot, huwag kayong maniniwala sa mga pangaharas nila. Huwag kayong maniniwala sa mga pananakot nila. They will never do it. Makikipagpustahan pa ako. Ulit-ulitin ko, ang payo ko po sa inyo, mag-post po kayo sa wall ninyo na kayo po ay biktima ng sindikatong OLA. Wala po kayong ino-authorize na tawagan ng inyong mga kamag-anak, mga kasama sa trabaho, mga kakilala, mga kaibigan, para po sa iyong napasok na problema. Ulitin ko po kamo, ako po ay biktima ng sindikatong OLA. Okay, number 2, advice. Mula ngayon, ang sagot po ninyo doon sa mga alam na nating mga sindikato at iligalista na ang bayad po ninyo ay kukunin dapat nila sa harapan ni Kapitan. Papuntay ninyo, hamunin ninyo na kunin ang bayad ninyo sa harapan ni Kapitan para ma-record ang mga payments ninyo. Mind you, hindi yan makakalutang sapagkat they themselves are doing illegal business. Gawa din po kayo ng automatic text. Pag may nagtitext po sa inyo, nangaharas, ganon ang sagot po ninyo. Puntahan ka, kunin sa harapan ni Kapitan ang bayad mo. Ganyan lang. At huwag kayong maniniwala sa pananakot, huwag kayong maniniwala sa pangaras, hanggang doon lamang po yan. Sapagkat they cannot bring you in any legal forum sapagkat sila mismo ay illegal. Sila mismo ay nagbabiolate po ng sangkatirbang batas, mga kaibigan. So, yung mga banta, kakasuhan kayo? Hindi totoo yun. Maniwala kayo. So, ganun na po ang gagawin natin para maalisan po kayo ng stress, maalisan po kayo ng depression. But of course, si Errol Dacame ay hindi po nagtuturo na hindi kayo magbayad sa utang. Pagkakaya nyo na pong bayaran ng utang po ninyo, kung magkano po yon, at yung allowed ng SEC na interest sa lending, maximum of 5% sa isang buwan, hindi na lalagpas doon. Itong mga demonyong OLA, 300% per, magkano yun? 30% per day? Putang ina ninyo. Hayip kayo. Nakakalungkot lamang dito kasi ang mga kasabwat nitong mga karamihan mga Chinese ang nasa likod, mga kaibigan. Chinese na mga illegalista. Marami po akong kaibigang mga Filipino-Chinese na mabubuti. Mga matatagal na sa Pilipinas. Pero marami pong mga baguhang dumapo, lumanding sa Pilipinas ngayon. And they're engaging to illegal business. Kaya nga hinahamon ko ang mga mayor na pakilusin ninyo ang mga
tauhan po ninyo sa Business Permits and Licensing Office, umikot ng umikot, suyurin ng mga establishments, tingnan. At kapag ka may natuklasang operator ng OLAS, hibakin nyo kagad because they are practicing illegal business procedures, especially sa paniningil, mga kaibigan. So, sana nanonood ang mga mayor ngayon. Hindi po may tutumbas ang binabayarang baryang business permit sa posibleng mamatay na kababayan po ninyo. O di kaya sa posibleng masirang buhay dahil po sa mga OLA, mga kaibigan. So, I am challenging the mayors, the local chief executives, na dapat ay maging aktibo, bantayan ang mga nagninigosyong ganyan. Mga lending-lending na demonyong ginagawa, mga kaibigan. No? Ang katawagan po sa negosyo niyang ay debt trap. Utang, debt trap. Pag sinabing trap, hindi ka na makakalabas. Kaya ganyan. Inaaraw-araw natin ito para magiyahan natin, maimulat natin ang mata ng ating mga kababayan na hindi dapat pumindot ng anumang online lending apps na nagsasabing release kagad ang pera, wala nang CIID lang, walang collateral, automatic may pera ka na. Huwag kayong pabubulag sa mga ganyang matatamis na pananalita sapagkat ang kapalit po niyan ay pagdurusa ninyo. Alright? So much for that, mga kaibigan. Ulitin natin ang ating survey questions. Ulit na po ulit kayo, ma. Ingat po kayo dyan, ma. Love you po. Nga po ini-imagine ko na nga po yung mga gagawin ko kapag nandun na ako Papadala ko yung unang sweldo ko sa inyo. Buo po, buo. Tapos bahay at lupa po pagtapos kong tulungan si Ate Nika. Tapos sasakyan. Ganun po yung iniisip ko kada gabi Nananalangin po ako na makaalis na agad ako. Idlip na po ulit kayo, ma. Ingat po kayo dyan, ma. Love you po. Nga po ini-imagine ko na nga po yung mga gagawin ko kapag nandun na ako Papadala ko yung unang sweldo ko sa inyo. Buo po, buo. Tapos bahay at lupa po pagtapos kong tulungan si Ate Nika. Tapos sasakyan. Ganun po yung iniisip ko kada gabi Nananalangin po ako na makaalis na agad ako.
ngayon po ay meron ng mga batas na nagbabawal sa pagpapahiya, pagkuha ng ating mga data privacy. May mga batas na po na nagbabawal sa pangaharas, paninira, pagte-text blast, pananakot. Ganon din po ang abot langit na interes. Meron na rin po ngayon tayong cap. Kaya wag po tayong magpadala sa lahat ng pananakot nila. Alamin po natin ang ating karapatan upang maibsan ang ating dinadala na depresyon. Andyan na po, nakagawa na po tayo ng pag-iingay na iparating na po natin sa ating mga mambabatas, ating mga senador, na siya namang tumugon din naman agad at gumagawa sila ng mga batas tungkol dito. Although 2019 pa po, may mga batas na po na pumuproteksyon po sa mga kagaya natin. Kaya wag po kayong panghinaan ng loob, wag po ninyong idaan sa mga bagay na mauwi sa depresyon at pagpapakamatay. Labanan po ninyo.